Pag umilalim ka, makikita naman yan kasi nung nakaraan nga akala ko wala, tapos after may mga nabuo din. Ayun sabihin natin i-demo ko lang po sa inyo so siguro yung plot natin hanggang dito. Ayan, dito tayo magtatanim na katmon somewhere there. Ayan, kaya dito uy, ayan na, magandang buhay mga ka-farmer. Tayo po ay maglalagay muna ng, ang ganda na pala ng ating, kung may kumakain na naman. Ang ganda na ng ating giant tuhat. Ang laki ng dahon compare doon sa isa. Bulaklak na rin yung mga native bayabas natin. Ayan, yan ang mga isa sa mga favorite merienda nung ako'y bata pa. Tumatakas kami sa school, cleaners. Hindi na kami naglilinis, nagnanakaw kami ng bayabas. So ito, in-spray ko po kahapon yan. Medyo lumiliit na po yung aking pag-asa na may mabubuo pa na bunga, dahil kaunti po ang natira mga ka-farmer, naglaglagan. So di ko alam kung, ayoko naman bilangin, pero marami pa naman sigurong candidate na mabubuo at magtutuloy. Di ko po alam kung hanggang kailan tayo mag-i-spray just to protect them from putakti, yung laging nanunusok so ito, ayan yan po ang iiwasan natin. So actually yan, medyo mas malaki na po yung chance na yan po ay mabubuo. Problema lang, baka matusok din. Kasi naalala ko last season, may mga hinayaan lang po ako, may mga na buo naman, kaya lang naging alien ang itsura dahil may mga tusok kahit malaki na. So ayun po, ayan tingnan nyo, sana tuloy po ang mga yan. Ayan, meron namang mga ilang natirang diba? Ayun, doon meron din dito. So abang-abang tayo, siguro mga 2 weeks from now dapat dire-diretso po ang paglaki niyan, mabilis yan lumaki. So magi-spray na naman tayo after 4 days, hanggat may nakikita po tayong bunga, spray tayo. Pero kung wala na, stop na tayo. Ano pa ang silbi, di ba? Wala na tayong pinoprotektahan. Dito nga konti na din lang. Ayun pag umilalim ka, makikita naman yan kasi nung nakaraan nga akala ko wala, tapos after may mga nabuo din. Ayun tingnan na lang po natin. Dami ng bulaklak dami na laglag. Di ko alam kung hindi na pollinate or talaga pong marami lang talagang kalaban. Sana naman may makasurvive. Isa sa mga pangarap ko din ito, suha. Pero kumuha na tayo kasi favorite din ng mga bata ito so kumuha na rin tayo ng dalawa pa para sabi ko nga baka mamaya nagbunga na ng maganda, tapos magsisisi ka, sana pala dalawa yung tinanim ko, diba? So ito yung langka natin. Ayan, basta importante you're happy. Ako naman po, yung sinishare ko po sa inyo is yung pangarap kong buhay na makapagtanim-tanim, di ba? Yung masaya na po kasi ako sa ganito. Depende naman sa hilig ninyo yan. Kasi may mga alam mo naman yung mga ating mga warriors natin na mga tropa, may sabi ko hayaan mo lang kung may mga nagko-comment na hindi maganda. Ayan, ang importante wala naman po akong sinasagasaan, di ba? Hindi naman tayo nagloloko. So kung hindi ka masaya sa ginagawa ko, okay lang, basta ako importante masaya ako na hindi naman tayo nakakasakit ng kapwa, di ba? Hindi tayo nangloloko, di ba? So ako binibideo ko lang naman yung mga ginagawa ko dito. At kung ano po yung nagpapasaya sa akin, sinishare ko sa inyo na pwede nyong gawin, di ba?
Ay nako, nagbili na pala si Rambo ng soft drinks na pwede nyong gawin na sabihin mo ng parang ako kasi parang semi-retired, di ba? Hawak ko na rin naman po ang oras ko, may mali tayong negosyo, so marami akong free time na magagawa. Wala naman po akong bisyo, wala naman akong ibang libangan kundi yun nga, mag-aalaga, tanim-tanim. So yun po yung sinishare ko. At the same time, di ba, ay added income din. Siguro yun ang iningit-ngit ng iba. So ayun, marami kasing may mag-comment ako, ayan kasi palipat-lipat ka, ayan, hindi mo hintayin. Alam nyo, ever since naman po itong farm, wala naman kasi talaga itong plano, di ba? Noon, kaya nga ako lagi ko sinasabi, kung kayo po ay may lupa, sa bagay kasi kahit sabihin mong may plano, mababago at mababago kasi. Ako yun ang experience ko. Tingnan nyo, sino maiisip ba namin ito? Ito bunga na lang po ito ng pag ng panahon, di ba? Yung kainan, wala naman sa actually yung mga linagay ko pong halaman ng mga naputol namin, hinanap ko ng maigi yun. Hinanap ko po ng maigi na pagpupwestuhan na hindi na sabi ko ito permanente na, pero na-sacrifice pa din dahil sa pangangailangan din. So kaya po ako ngayon nagre-replant. Kaya ayun, ako naman ay busy. Sabi ko ito, ayan na naman, iniisip ko na naman ito. Sabi ko ito siguro naman, ito naman mga abukadong ito, kahit sabihin mong medyo lalaki, pero yun nga, yung mga branches naman na makaharang sa pwede naman natin yun. Yung mangga, tingnan naman, nagawa ng paraan So pwede nating ilaylay dito sa kabila. At pwede mo namang piliin yung branch na kung saan pupunta. So wala tayong magiging problema dyan. Ngayon, yung mga kalamansi, syempre hindi naman yan na permanente. Ito nga mahogany, di ba? Parang sabi ko, kaya paputol na natin kasi parang inaalala ko yung daanan. Pero tingnan nyo, kung tatanggalin mo pala yung mga kamuting kahoy at matambakan, kaya lang hindi naman siguro mamamatay kung medyo madaganan ng konti ng lupa yung So ayun, parang ganito lang po, di ba? So yun ang ating yun yung ating yung ginagawa ko. Gaya po noon, makita nyo pinakapili ko na din yung lugar, di ba? So nung nalagyan na po yan, sabi ko hindi naman kasi naandyan na excited ka, di ba? So naandyan na. Tapos nung nakita ko, sabi ko kaya tamba ka, di ba? Parang hindi ko po maiisip yun kung hindi darating sa punto na yun Kaya ayun po nangyayari, pero at least hindi naman po namamatay. Naman natin yan, ayusin natin at ganun talaga, diba? Ang importante, yun nga, sabi ko, masaya ka, diba? Life is short, enjoy life, yun ang may papayo ko sa inyo. Pero may condition yun, enjoy life without sinning. Huwag kayong magkakasala, diba? Kasi pwede ka naman mag-enjoy life na magpakabuyo ka diba? So lang, enjoy mo lang yung buhay na hindi ka nagkakasala, kasi mas importante yung ating alam nyo na, diba? Buhay sa kabila. So blessing na ma-enjoy natin ang buhay. Ako naman po thankful talaga. So ito na yung suha natin, mga ka-farmer. Yung mangga naghihinugan na, pero napili na ni Kongkong. May mga lumusot pa rin talaga, mga farmer, na nabutas, natusok. Kaya ayun, grabe ang laki na ng sili. Natatalo na yung ating ayun, ito mga farmer, ang aabangan ninyo. Dapat mabilis ang mata ninyo dyan, dahil yan po ay magiging caterpillar. Patayin nyo na. Pasensyahan tayo kahit maganda ka paglaki mo, kahit butterfly ka pa man, hindi naman po pwede yan. So ayun, sakto lang ito dito kalamansi, hindi naman yung radius naman ng yan, hindi naman po ganun kalaki. Ito naman ay aanuhin natin, babawasan natin yung mga, tatanggalin na natin yung mga kamuting kahoy. So pagka nagkagipitan yung sasakyan, pwede pang, buti nga ito maganda, matigas na hindi na po basta-basta maano yan, di ba?
So pwedeng gumilid dito yung sasakyan. Sa lubong kahit papano gipitan pwede. Okay. Tapos yung rambutan natin, mga farmer, mga orchids nag-aaral pa po tayo at marami naman nagme-message kung ano ang gagawin. Ako naman po basta malagyan lang to ng palamuti, di ba? Ayun, may nalaglag na ano, ayusin natin yan. Yun, marami ng roots, ganda. So mas maganda kung malalagyan natin ito. Ito po, kaya lang paano mo palalagyan ito, diba? Ilulusot natin yung mga ugat. Ayun, yung ganon. Nag-order na ako ng another na ganito para mas maganda sana. Ay, ayun, ito na ating ganda rin pa naman. Legit naman yung kinuhanan ko nito, mga ka-farmer, kasi meron pa nga siyang mga cheche-bureche. Kaya lang may mga scammer din pala. Ingat po tayo, yung mine ng orchids, yung tipong minsan po kasi may mga nagpo-post, kuhanin nyo na, hindi cancel order, sabi niya, kuhanin nyo na lang, mura na lang sasabihin. Tapos may nag-comment, huwag po kayong maniwala, scam yan. Kasi hihingi po ng bayad yun in advance, ipapa Gcash. Sabihin niya, sir, pwede po bang pa Gcash na lang ng bayad para mapadala na. Yun, scam, mga farmer, ingat po tayo. Minsan sasabihin, banda may mga bulaklak 170 lang daw. Kita ko kanina, muntik ko nang madali, kaya lang buti na lang basa ako ng comment, nakalagay doon, scam yan. Ay, oo nga, bigla ko na realize, oo nga. So ayun, tapos ito palang langka, ito na yung sinasabi ko nung isang araw. Nako, nilangaw na, maulan kasi kanina, binato ko na lang dyan. Ayan, yung isda, mga farmer, na hasang. So may calcium yan, kompleto po yan na fertilizer. So ayan, ibabaon natin dyan at hayaan na natin mabulok dyan, diba? Tama ba ako? Ayos naman yan. May nakita nga ako dun, mga isda nga linalagay nila sigurado naman magiging pataba yan pagka nalusaw. Ayan, nag-aalangan ako sa ano natin, sa langka. Pinag-iisipan ko kung ilalagay ko dito or doon na lang po siguro. Makailipat ko na lang muna sa malaki-laking seedling bag at saka na natin itanim yung dalawang aviark natin. Baka pag natambakan na lang po, doon na lang sa may dulo doon, kasi dito parang alanganin siya or kung malilinis natin ito, kasi pili po kasi yung katabi niya, meron na din naman langka doon, alanganin na, hirapan na tayo. Tignan natin, alangan akong tagal kong nakatulala eto, ililigpit na natin mamaya yan. Grabe ang pot ito. Wow. Yan po ang problema pagka tagplan. Ayan, napong ko lang yung mga plastic. Dali ko na itong pala, baka mamaya mabigat itong pala natin. Ano to? Lagari daw tinatawag. Lagari. Maganda naman. So yan na, maambo na naman. Tingnan niyo araw, ayun pa yung kamote natin na tinanim doon, yung mga pula, pagka yun po sinikatan ng araw na maganda-ganda galing sa ulan, ang bilis po niyan, napakaganda. Ito nga, meron na tayong mapipiga-piga konti mga dulo-dulo na yan, ganda yaan lang muna natin. Ito yung tinanim ni Kongkong, ayan. Yun doon, yung tinanim ko, yung pula, parang mas mabilis po ata yung pula. Mabilis yung pula. Tapos ayan, so bali magiging 4 na lang ang kalamansi na kukunin ko pala. Dahil ito na move.
Di ko lang alam, parang medyo malalim yata ang pagkakaano ni Jay kasi hindi siya ang naglipat. Sana hindi naman po ganun kalalim, kasi hindi talaga siya pwedeng sobrang lalim po dahil masasakalens. Nako, malalim sasakal yung ating ano kaya ito, hindi pa pwedeng iangat ng kaunti. Ayan, inangat ko na, medyo malalim nga, hindi talaga po pwede. Basta pag nagtanim po kayo, ang pinaka basic, wag nyo na pong magandang tingnan, di ba? Yung parang iniisip ninyo para hindi matumba, anuhin ko, takpan ko pa yung hindi po pwede. Kung ano po yung level nung lupa doon sa pot o sa seedling bag, yun din lang ang anuhan ninyo. Kung maglalagay man kayo, konti lang, dapat naka-level lang siya, kasi di talaga po pwedeng masyadong yan, tatagagay niya, no? Konti lang, di ba? Yan po yung level nung lupa. Actually nga, ito medyo dapat ganyan. Di talaga po pwede, masasakal po yung halaman, baka mamatay pa o mahihirapan pong mag-recover. Yun ay turo sa atin, yung mga napapanood din natin yan, which is effective naman. Ginagawa ko sa papaya, sa kalamansi, yun, maganda. Tapos dito tayo po ay ayan mga farmer, ako'y excited. Coco lumber ang aanuhin natin. Ito magiging maganda sana, ito yung plano ko. Naku, marami-raming pot ito. 1 2 3 4 5 6 plat pala, 7 8 8 plat po ang mangyayari dito ngayon. So hanggang dito, syempre sagad na natin yan. Sabihin natin i-demo ko lang po sa inyo so siguro yung plat natin hanggang dito, ayan, ito. Tapos sa gitna lalagay tayo ng papaya, mga farmer, papaya dyan. Kaya tayo naman ganun, yan ang sukat yan. Ayan, so ito marami na po akong gustong itanim: pechay, mustasa, Chinese kangkong. Tapos ang ilalagay natin na lupa dyan, yung nabibili ko na chicken manure na composted, hahaluan natin ng lupa. Tapos pwede pa tayong maglagay ng konting coco peat para buhaghag talaga. Makakakuha tayo ng vermicast, which is very expensive, 1,000 isang sako, mahal. Makapumuha na lang tayo ng lupa doon sa gilid-gilid, di ba? Pwede naman. So ayun po, so ganyan po magiging itsura niyan. Dito magkakaroon pa ng isa, baka medyo mahaba naman kasi wala naman na pong nakatanim dyan. So 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 pa rin, pero dito medyo mahaba na, diba? So ang ilalagay natin na pang box na siguro 2x6 pwede na, radish, pwede nga tayo subukan natin yung radish. Natin nagtatanim ako, alam niyo yung garden ni mama doon sa yung harapan ng taniman ni na mama doon ngayon, ng may mga oregano. Dati po tinaniman ko ng radish yun, dahil nung college pa ako, mahilig talaga ako magtanim-tanim. Wala pa naman itong lupang ito, so pinagtsatsagaan ko kahit paso, kamatis. Ayan, so ayan mga farmer, ang aking sana maganda naman po itong naisip ko. Alam nyo na, diba, pagpasok dito maganda, tanggal na natin yung mga dyan, diba, parang wow, maganda naman dito. So ayan, the same time may libangan tayo, may iniikutan, diba, pitas-pitas na lang, may kamote ka, meron kang mustasa, bok choy sana, pero medyo masela ng bok choy, kung kailangan natin mag-spray dyan mga farmer, na pinapauna ko na. Mahirap po na
yung mga napapanood ninyo. Pero meron akong ginamit dati, kerosene naman. Kerosene at sabon. Effective po yun sa langgam. Di ko lang alam kung sa uod uubra. Kasi ang kalaban po nito, ang mustasa medyo mapait eh. Pero pechay, bok choy, nako po, matakaw sa uod yan mga ka-farmer. Grabe. Ang ano naman dyan, syempre hindi ka makakakain ng ano, diba, healthy. Yun ang problema. So ayun, sana magagawa natin ng paraan. Hanap tayo ng medyo lighter na pang spray. Meron namang subukan natin, pero mga sabon-sabon kasi mga hindi, ano lang yun, mga ano, pero uod I doubt na kayang patayin. So ayan ang ating ano, babalikan natin yung doon sa kabila. Tingnan natin, mites pala ang kalaban ng ating mga sili. Nakita ko na, panood ko, kaya pala kumukulot. Ano, talong daw ang ano, pag-ingatan din, baka tumawid. So ayan na naman po yung bagat. Oh, diba? Galing. Tingnan nyo naman yung tingnan nyo yung pili ko mga farmer, may bulaklak na. Oh, diba? Pero alam nyo ba ang pili may lalaki at babae din? Patay tayo pagka ano. So ayan, silipin lang natin. Pakita ko po yung ayan, naputol na po yung dalawang mangga dito. Nakita nyo na yan. Tataniman natin ng katmon. Dito na lang ako magpapatanim ng katmon mga farmer, katmon dito. So kapag na ano to, kailangan nating papahukay ako ng panibagong septic tank dito siguro somewhere here. Ayan, oh, pinutol na rin pala ni Kong Kong. So tanggalin na rin natin yung meron naman doon sa baba. Ito, kaya lang paano kaya ito gagawin. So yan, dito bago tayo magtapos, papakita ko po yung aking langka. Dito tayo magtatanim na katmon somewhere there. Ayan, kaya dito pwede rin dyan. So ito na po yung langka na trinim ko. Pinakita ko din yan, ang bilis din mga farmer. Nag-aano na din po siya. Tapos ito, linagyan din ni Kong Kong ng pig's blood yan. Tapos may abono din yan, kaya gumanda po siya. Na-trim natin. Ayan, ganyan ang gagawin natin sa langka pagka lumaki-laki na po yun. After a year, God willing, after a year po, after 1 year, saka tayo mag-choose ng ititira natin. Kakalbuhin na naman yon. Sabi nga nung nagtitrim nung ano, yung binilang ko mismo ng sabi, huwag kayong matakot. Sabi niya, walang mali at walang tama. Kayo ang magdidesisyon kung ano ang gagawin ninyo. Kasi yung mga ititira nyong branches, yun na yung ititira nyo. So pagalingan na lang kung paano, di ba? It's your imagination, ika nga. Nasa imagination nyo na lang. So walang ano dyan. So ganun ang sabi niya. Kaya ito, sabi ko, ginaya ko sila. May tali din. Ganyan din gagawin natin. Parang i-guide mo na para hindi na ano, di ba? Ganyan. So dito tayo, cut muna. Dito tayo magkakaroon ng another, kasi kung another kitchen, another septic tank tayo dito. Laki-laki na. Siguro ang iano natin. So ayan po. Okay na tayo. Tapos ay ba tayo? Yung balimbing. Ay, naglalaglagan na lang. Wala akong pumapansin. Dami nahuhulog. Mga balimbing na malalaki. Ang dami pong bunga. Ayun, oh. Kita nyo yan? Daming bunga. Pero may nampuputas din eh. Marami pong bunga ng balimbing. Ayun, kita nyo yan. Si mama kasi sabi, saan mo yung ano, yung balimbing kanya? Sabi ko, ma, meron doon marami. Kasi last time pinitas ni Kong Kong, ano, dito, yun, ibutas din, tinitira din. Pinitas ka ako ni Kong Kong, nilagay ko doon, tapos sumilip si ate. Wow, sabi niya, uwi mo na. Kaya nakita niya. Throwback lasa. Kaya lang hindi
Di pa hinugano. Wala na Indian mango dito. Ito suha dito. Nakasurvive. Hindi nag-aanong ano. Luyang dilaw, marami pala oh. Luyang dilaw yan. Yun lang kwas natin doon, gaganda yun. Tsaka na tayo bukuha ng pangtanim. Kaganda yun kasi naulanan na. Magre-recover na yung langkwas natin. Lipotin natin, ayan. Sabi ko nga kay Bebe, papaputol ko yung mangga, wag Indian mango. Sabi ko, ang dami na natin Indian mango. Yung lipotin, nag-iisa lang. Dalawa pala sila, ayan yung isa oh. Hindi naman po matatamaan yan. Tama-tama. Ang lakihan na kaya natin ano. Hanggang dito. Dami nating mailalagay. Lamesa. Concentrate tayo dito. Doon back up na lang ano. Pwede naman. Dami na namang sampa-sampalukan no. Hanggang dito. Laki. Lipote. May nakita ako nakapost. Nagbubunga din yan sa sanga, sa mga branches din po lumalabas yung bunga niya. Igot. So ayan, hanggang dito na lang mga farmer at tayo nag-aantay ng baboy. So kapag vlog pa tayo dito galing konting kwento lang, pwede na yun. So ayun. Uy, si Erwin, double rootstock Erwin. May mga pig's blood na din ito at counting fertilizer din. Yan, susunod bibigyan kita ng hasang ano. Kukuha tayo kay Dindin bukas. Hasang, kaya lang ang dami kong bibit-bitin pala bukas malengke. So ayan, marami pong salamat. Magandang buhay.